salita ng Diyos sa mga awit, chapter 84, verse 1 to 8. Sabi po dito, mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo ay umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad, sa sayon ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa sayon, ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo, O Yahweh, ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa isang linggong ito, Panginoon, na kami po ay haharap sa iyo upang kami ay sumamba, mag-alay ng aming mga pasasalamat, maging ang aming mga awitin. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo na aming mapapakinggan sa araw na ito ay tunay na maging kagamutan kung anuman po ang aming mga nararamdaman, maging katugunan sa aming mga pangangailangan. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo na maririnig namin sa umagang ito ay tunay na maging inspirasyon upang magpatuloy po kami sa aming lakad sa amin sa araw-araw. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin at na laging nagkakaroon ng pagkukulang sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Salamat po sa lagi mong pagpapatawad sa amin at nawa ang mga pagpapala mo na nais mong ibigay sa amin tunay na aming matanggap at maging mapagpapala ito sa bawat isa sa amin. Akin pong itinataas sa inyo, Panginoon, ang iyong lingkod na siyang maghahatid ng iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Nawa, ikaw po ang siyang mangusap sa kanya at hayaan niyo rin po kami na sa aming pakikinig ay tunay na tumimo sa aming mga puso ang mga salitang iyon, Panginoon. At sa aming mga pag-aawitan, sa aming mga hain, nawa po, Panginoon, ay malugod ka po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli na naman po ay dinala tayo ng ating Panginoon sa dakong ito upang siya ay papurihan at dakilain at sambahin. Amen po ba? Jesus was crucified for us. Sa panahong ito po yung time na inaalala natin na si Kristo ay ipinako sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan, pagkakataon para tayo ay magbulay-bulay at mag-reflect sa ating mga buhay. Amen po? Pero ito din po ay time to celebrate dahil nung na-crucify si Jesus Christ, naging matagumpay siya, naging victorious siya upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, upang tayo magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Kaya gising na po ba kayo at handa na po bang magpuri sa Panginoon? Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Singing praises, I love to stand and rejoice.
Jesus conquered it all. Pangalan lang ni Jesus, natatakot na ang kaaway. Amen? In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's sing to the Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. He will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing. God our Savior, God our healer, God our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God our Savior, God our healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God our Savior. Last natin ang kamay natin sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. God our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. It's to our God. Every word of worship with one accord. Sing every praise is to our God. Oh, let's sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Yes, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, God our Savior, God our Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God our Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Amen. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito'y pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin upang kami magkaroon ng pagkakataong papurihan ka at itaas ka sa aming mga buhay. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Palakpak natin ang malakas sa ating Panginoon. Hallelujah. Because of God's love, because He is crucified for us, we are safe. Amen.
tayo po ay may kapayapaan, tayo po ay may pag-asa, kahit hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Yung pag-ibig niya sa atin, 100,000% binigay niya po sa atin. He was crucified for all of us. Dahil dito patuloy nating awitan ng ating Panginoon, atin po siyang haranahin sa umagang ito. Oh, the love the Father gave, for only love can make a way. Oh, for love the heavens cried, for love was crucified. Oh, how many times
the Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross roll into you. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and praise. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for this cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for your love, Lord. Thank you
pagkakataon that you were crucified for us, Panginoon. Tulungan mo po kaming mag-reflect sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po kaming balikan yung aming mga karanasan sa iyo, Panginoon. At muli maranasan namin, Panginoon, yung pag-ibig mo sa aming buhay, ma-refresh sa amin kung paano po yung time na unang nakilala ka sa namin sa aming mga buhay, Panginoon, that you were crucified for us because of your love for us, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli po sa araw na ito, daobin niyo po, nabuksan niyo po ang aming mga puso't isipan sa bawat mensaheng maririnig namin mula sa inyo, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa inyo lamang. In Jesus Christ's name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. And let's open up the Lord's for our hands for our Lords. Hallelujah. Marami pong salamat, Ate Virgie. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong umaga. At pwede ho bang pakibati muna ang inyong katabi? Pakisabi, ako ay masaya na narito ka ngayong umaga. Parang hindi kayong masaya. Sabi ng mga matatanda, shh, patayan Diyos, ha? Oh, huwag magingay, bawal magingay. Pero hindi po tayo naniniwala doon. Amen? Ang ating pong Diyos ay buhay na buhay. Amen? At nasa puso natin siya at ang kanyang presensya ay kasama natin ngayong umaga. Isang palakpak para sa buhay na Diyos. No. Today marks a very important chapter sa events ng Kristyanismo, buong mundo. Ano? Bagamat sabi nga, mahalaga daw yung Pasko, mahalaga yung Christmas. Kasi doon yung pinanganak si Jesus. Ano? But remember, ang Christmas, prelude lang yun eh. Kung merong mas mahalaga sa Christmas, bakit pinanganak si Jesus? Kasi para sa panahon na ito. Ito yung panahon na pinagdiriwan natin sa mga ganito, sa week na ito, no? At sa mga pangyayari na naglilid sa kanya, pag-alaala natin sa kanyang kamatayan. Hindi ko alam kung kanina pagpunta rin rito, may mga nasalubong kayo ng mga tao na meron silang dalang, ano ito doon? Palaspas na yung palaparan nyo. Meron mo ba nagdala ngayong umaga? Ayan. Oh, kausapin na si Pastor Larry mamaya ha, kung may dala ho kayo mamaya. Oh, ayan. Oh. Pero ito yung sineselebrate to. Simula ng linggo, ito yung ang tawag doon ay pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. You know, inaalala ng mga tao yung tawag ay triumphal entry. No, yung pagpasok ng hari doon sa Jerusalem. At mamaya makikita ho natin yan sa ating pag-aaral. He was welcomed by a lot of people. No, kaya meron tayo yun yung essence nung palaspas. Kaya lang, hindi ko alam kung sino yung papalaspasan nyo kung meron ho kayong dala ngayong umaga. No? But looking back to sa series ng lesson ho natin sa buwan na ito, it's entitled For Us. Sabihin nga ninyo lahat, For Us. For us, no? Para sa akin. No? Ito ay ang ating series ng pag-aaral. Sabi doon, ulitin ko ulit, what Jesus endured to purchase our redemption. Ano yung pinagdaanan niya? Ano yung kanyang mga naranasan para patubos tayo sa ating mga kasalanan? Sige nga, kung inyo pang natatandaan, ano yung topic natin nung first Sunday? First Sunday, sino nakakatanda? Ayan, ulitin natin ulit yung first Sunday. No, ayan, unang-una, ito, Pastor Larry, di ba sabi niya, sabay-sabay tayo, Jesus in agony for us. So naghirap siya, no, nasaktan ng kanyang loob. Yun ay para sa atin. Ano ho? Para sa atin. Ikalawang linggo. Kaya kung natatandaan ninyo, si Pastor Joseph to. Topic niya si Judas to, no, si Judas. Sabi na, Jesus was betrayed for us. Pinagkanulo, pinagtaksilan, iniwan, no, si Jesus para sa atin. O, ikatlong linggo, last Sundays, Pastor Denson. Ano ang topic natin? Jesus on trial for us. No, hinatulan si Jesus para daw sa atin. At this morning, pupunta tayo sa pang-apat. Ito yung pinaka-culmination ng event natin. Ito yung parang pinaka-sentro nung ating event, which is entitled, ayan, sabay-sabay nating basahin, Jesus crucified for us. No? Makita ho natin yan sa aklat ng Marcos chapter 15 verse 21 to 26. Itong topic na to, itong Sunday na to, andun tayo sa pinaka
sentro ng pangyayari ng mga panahon na yon. Basahin nun natin ang sinasabi ng aklat ng Marcos chapter 15 verses 21 o 22 onwards. Sabay-sabay natin basahin 1, 2, and 3. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin, pook ng bungo. Verse 23, siya'y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Next, ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa taas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Tayo po ay mayumuko, tayo po ay manalangin. Salamat ng maraming muli, O Diyos, sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. We thank you, Lord God, for giving us your word para po maging kalakasan namin at paalaala sa aming mga buhay sa umagang ito. Ikaw nawa ang magsalita at magturo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. No, sabi ko uli kanina, for us. No, for us. Sa Tagalog, para sa atin. Tama? Para sa atin. Naalala ko dati yung commercial ng Nescafe. Kung tandaan nyo yun, yung sabi doon, para kanino ka bumabangon? Tandaan nyo yun? No? Para kanino, hindi ko alam, kung kayo ngayong umaga, para kanino kayo bumabangon? Sabi nung commercial, para sa anak, para sa kaibigan, para sa di mo kakilala, para sa bata, para sa isip bata, para sa marami, para sa sarili. Kape pa lang yun ha, kape. Ang dami ng haba na haba na ng pinag-usapan. No, kape lang yun. Para kanino? Ano yung purpose? Bakit ka bumabangon tuwing umaga? Kasi sabi doon, nagtatrabaho ako para sa ibang mga tao. Pero, alam nyo, itong kamatayan ni Jesus, kung tatanungin tayo ngayong umaga, para kanino nga ba? No, para lang ba sa Kanya? Para lang may sulat tayo sa history. Hindi ito nabanggit, hindi lang po sa mga nabanggit ng mga tao kanina, kundi ito ay para sa ating lahat. Ulitin ko ho, para sa ating lahat. Kaya pakisabi nyo sa katabi nyo, sabihin sa kaliwa, para sa'yo. Sabihin sa kaliwa, para sa'yo. Yan. O sabihin sa kanan, para sa akin. Yan ha. Para balanse lang, balanse. Para sa'yo at para sa akin yan. No. Hindi ito, at para din sa ibang mga tao na nasa labas. No. Isang himno ang may pangmagat, ang pangalan, ang title ng himno ay ito, Were you there when they crucified my Lord? Andun ka ba nung pinako si Jesus? Ewan ko kung natatandaan to ng mga seniors natin. Sabi ito sa lyrics ng kanta, ito, Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Tagalogin natin, andun ka ba nung pinako nila ang aking Lord? Nung pinako nila si Jesus? Hindi ko alam, andun ba kayo nung mga panahon na yon? Siyempre, sabihin natin, wala naman Kuya First, kasi more than 2,000 years ago na yan no? Alam nyo, wala man ho tayo doon sa event na yon, doon sa week na yon, na pangyayari na yon kay Jesus. Sabi nga, but the characters of those people who were with Jesus on that day ay makikita hanggang sa panahon natin ngayon. No? Maraming karakter ang Pasko. Tama? Andun si Joseph, si Mary, sino-sino pa ba? Yung mga pantas, no? Tapos yung mga shepherds, may angel. Alam nyo, pagdating sa kamatayan ni Jesus, meron ding mga characters dyan. No? Marami actually. Pero mag-focus lang ho tayo ngayong umaga sa apat. No? Mga apat na grupo or apat na tao na siyang bahagi noong mga panahon ng pagkapako kay Jesus. Malimit natin naririnig kasama doon sa mga panahon na yun, si Pilato, kinakanta yan ng mga matanda doon sa may sa may amin. Pagka ganitong, ano ba yun? Huwebes Santo. Huwebes Santo. Pilato, Judas, gano'n. May kumakantang gano'n, no? So, yun yung mga common na narinig natin, no? Pero, yung didiscuss ko sa inyo ngayong umaga, sila yung hindi natin masyadong napapag-aralan. Number 1, sino yung nandoon noong mga panahon na yun? Sabay natin basahin, the crowd. No? Yung maraming mga tao. Paano ang definition natin ng crowd? No? Pag sinabi natin crowd, sabi ito,
Crowds are gatherings of people in public places. No, public spaces. Ito yung pagtitipon ng mga tao doon sa isang lugar. Pwedeng, alam, kagaya nito, crowd. No. Nagtipon-tipon tayo. Halimbawa, doon sa labas, may nabangga. Huwag naman mangyari, may nabangga. Nagtakbuhan yung mga chismoso tsaka mga marites, di ba? Crowd din yun, crowd. No, ano nangyari, ganyan, di ba? Crowd din yun. No. Tapos halimbawa, merong isang sikat na darating. Isang sikat na personality na darating dyan. Mag-iipon-ipon ng mga kapitenyo. May crowd na nandoon. Crowds vary in size. Crowds are usually impersonal because the people in the crowd do not know each other. Totoo lang. No. Naka-attend na ho ba kayo ng concert, no? Sample concert, di ba? Yung maraming tao. No. Okay, naka-attend kayo nung political rally. Yung mga lahat ng kay BBM, may pagtitipon diyan, no. Di ba? Lahat na nandoon, marami sila. They are for a common purpose, pero totoo lang, hindi ho sila magkakakilala. Tama? Sino rito yung pumila noon sa Montano Hall noong nagbigay noong December si Mayor? No. Diba? Ang dami noon. Tama. Ilang libong kabitenyo, parang 35,000 ata yun. No? Imagine mo, yung buong grupo ng mga kabitenyo na yun, hindi mo magkakakilala, pero pumila. No, pumila. At ang sabi nga ng mga matatanda, ako, hirap na hirap kami. Kasi maghapon kami pumila, ang daming tao. Ito yung unang grupo na pag-aaralan natin. Yung maraming mga tao na naandoon nung time na iyon. Ever since sa panahon ni Jesus, sa aklat ng Mateo chapter 4, sabi rin doon, nilipot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling niya ang lahat ng may taong sakit, may karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at ang mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Ano pa nangyari? Yung mga sinasapian ng demonyo, mga may epilepsya, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang, pinagaling. No, pinagaling ni Lord. Sabi sa verse 35, dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. People were following Jesus at that time dahil sa maraming ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay. No. All throughout the ministry ni Jesus, sinusundan siya ng maraming mga tao. No. At ikaw ba naman, syempre, ba si Jesus may pakain for 5,000 na tao. Lalaki pa lang yun, ha? Eh, syempre, sunod talaga yung mga tao. May pagkain eh. O kaya, meron akong sakit, meron akong karamdaman. Ang daming gumaling, tumayo. Yung mga bulag nakakita, yung mga pilay, tumatayo. Sino ba naman ang hindi pagkakaguluhan noong panahon na yon? Kaya maraming mga tao ang sumusunod kay Jesus. Literal hoto na sumusunod. No? Abutin man ng gabi, magang-maga, andun na ang maraming mga tao nag-aabang sila kay Jesus. Si Jesus hindi ho siya naghahanap noon ng crowd, pero siya ang hinahanap ng mga tao. Bakit? Kasi sabi doon, silang lahat kanyang pinagaling. May pakinabang kasi. No? May pakinabang yung crowd. Kaya nung one time, kinorek sila ng Lord eh. Sunod na sunod sa kanya yung maraming tao noong time na yon. Noong ding palaspas, yung unang palaspas, sumunod din sa kanya ang maraming mga tao. Kasi nga, ito yung dahilan. Sabi na Matthew 20:29, and Jesus and His disciple were leaving Jericho. A large crowd followed Him. Galing sila doon sa Jericho, papunta ngayon sila sa Jerusalem. Ito yung palaspas, no? A large crowd, sabi doon, a large crowd followed Him. Sumunod sila kay Jesus, papunta doon sa Jerusalem. Hanggang sa pagpasok, sumunod sila na sumunod sa kay Jesus. Kaya nga sabi ng Mark chapter 11, ito ho yung sitwasyon nung Sunday na yon. Sabi rito, marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Samantalang ang iba namay pumutol na badahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan.
Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumigaw ng ganito, purihin ang, ano sabi nila? Purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang itatatag ng kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoong kataas-taasan. Ito yung sigaw ng mga tao noong mga panahon na yon. They were excited. No, imagine nyo, malaking parada. No, papasok sa Jerusalem. Parang halimbawa, isang malaking-malaki, libo-libong grupo ng mga tao papasok sa Cavite City. Kung kayo taga Cavite City, anong unang magiging reaksyon ninyo? Di ba magtatanong kayo, sino yun? Sino yung dumarating? Oh, kala ko naman, sino? Si Kuya Joseph lang pala. Dito yung matipong ganun no? Di ba? Pero hindi. Ang sabi ng mga tao doon sa loob ng Jerusalem, hindi nila kala, sino ba yun? Bakit nagkakagulo mga tao? Ang daming sumusunod sa kanya. No, sabi nila, si Jesus to, si Jesus. Sabi ng mga tao, si Jesus to, taga Nazaret. No, siya yung nagpapagaling, siya yung gumagawa ng himala. Yun ang declaration ng mga tao noong panahon na yun. Sabi nga, they are very energized, very ecstatic, napaka-active nila. No. Hindi man lang ganon kaalam ng kakilala ng gusto si Jesus, but they are literally rallying for Jesus. People are shouting praises. Sabi nila, blessed is he who comes in the name of the Lord. They were overjoyed at one time kasi naranasan nila si Lord sa kanilang buhay. At tanong ngayong umaga, unang tanong sa atin, kung tayo ay crowd na ito, very joyful ba tayo or very festive ba tayo pag nagwo-worship tayo sa Lord, lalo na kapag panahon ng Semana Santa? No. Naalala ko nung bata ako, lagi ako na sinasabihan, no, kung kapitbahay namin, nagagalit Ba't kasi ang ingay namin, kami mga magkakalaro. No. Maghaharutan kami doon sa harapan ng bahay nila, may nagpapasyon doon. Sabi ko, napapagalitan kami. No. Bakit? Dapat daw tayo tahimik. But people are contemplating. Sabi doon, we have a reason to celebrate. Amen po ba ron? May reason kung bakit tayo narito ngayong umaga. We should be celebrating kagaya nitong mga taong ito. No? Ano yung tsura ng katabi nyo? Mukha bang Biyernes Santo? Lagi natin naririnig yan Brad, ba't naman ganyan ang itsura mo? Ang ganda-ganda nung kanta natin kanina, ano? In Jesus' name! Di ba? Ang ganda-ganda ng awitin natin, di ba? Tapos, ang mukha natin talagang parang tayo yung ipapako sa Golgota, sa Biyernes. Di ba? Mga kapatid, nagpapakita ito no? Tapos na ang pagkapako kay Jesus. He is alive. And we are here na tayo rin dapat alive tayo nag-worship sa Lord. Amen po ba ron? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hey, so yun. Ito yung unang grupo ng mga tao, the crowd. Kalawa, sino rito? The bystanders or the religious leaders. Nung papunta na si Jesus doon sa Jerusalem at nung time na siya ay nahatulan na, isi-shortcut ko na lang, nung siya ay nahatulan na nung gabi, yung topic ni Pastor Denson that time, si Pastor Joseph, Judas, pinagkanulo, binenta, tapos dumating na yung mga mandadampot kay Jesus, hinahatulan na siya. Ito naman yung pangalawang grupo ng mga tao na nandoon. Kung yung kaninang grupo, tuwang-tuwa sila, excited sila sa makita at mag-worship sa Lord, ito naman yung mga grupo na sabi ng verse 29. Ayan. Ininsulto siya na managdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, di ba, ikaw yung gigiba sa templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw, bumaba ka ngayon sa krus. Ligtas mo ang iyong sarili. No? Very opposite, doon sa kanina. Kung yung mga praises lumalabas doon sa bibig ng mga tao kanina, ngayon naman, ang sabi rin ng Bible, puro pang-iinsulto, blasphemy, at mga masasakit na bagay ang binibitawan nila kay Jesus. Ano pa sabi? Kinukutya din siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, mga taong simbahan. Baliktad. Bakit ganoon? Yung mga tao na wala, dapat na walang kaalam-alam tungkol sa mga law ni Moses, sila pa yung nagwo-worship directly sa Lord. Pero itong mga tao ito, sabi doon, alam nila ang sinasabi ng kasulatan, and yet, sabi nila sa isa't isa, chichismisan, kwentuhan sila, sabi, niligtas yung iba, pero yung sarili hindi mailigtas. Nakapako si Jesus niyan, sa krus. Imagine nyo,
Ano kaya nasa isip ni Jesus nung time na yon? Nakapako ko sa krus, minumuray, naalipusta ka na ng mga nando sa baba, tapos ganyan ang narinig na sinasabi sa iyo. Sabi nila, makita lang natin, bumaba yan sa krus, maniniwala tayo sa kanya. Nilahait din siya ng mga nakapakong kasama niya. So, ito yung pangalawang grupo ng mga tao. Sila ay naandoon sa loob ng palasyo ni Herodes. Ang mga taong ito, ang mga kasama doon sa grupong yon, ito yung mga saserdote, yung mga nakapadaan-daan doon, yung mga false witnesses. Yun yung sabing mga, meron silang maling paratang labang kay Jesus. Ito yung mga tao na may sariling agenda. At kasi si Pilate, si Pilato, nakita niya, inosente si Jesus eh. No. Pero itong mga taong ito, gigil na gigil kay Jesus. These were the people who chose Barabbas as prisoner ang palayain kaysa kay Jesus. Imagine ko kung yung kanina atmosphere tuwa, ito naman mga galit, nanggagalaite. No, nanggagalaite talaga sila sa galit. Sabi nila, sila yung sumisigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. No, ipako sa krus, ganun. Sarado na isipan nitong mga taong ito para saan? Sa ginagawa ng Diyos noong mga panahon na iyon. Sabihin, lapastangan. Matigas ang puso. Ano tingin nila ho dito kay Jesus? Mahina. Diba? Kung yan lang, Diyos talaga, buwaba lang yan maniniwala tayo sa Kanya. Pero hindi sila pinatulan ni Lord doon sa panahon na yun. Why? Because Jesus have to endure all those things sa Kanyang buhay. So, hindi lang pala physical, no? Hindi lang physical. But even in the emotions, no? Yung mga naririnig nila na sinasabi nila kay Jesus. Kututusin, sabi nga ng Lord, pwede siya magpababa ng libo-libong anghel para saklolohan siya. Pero hindi niya ginawa. Ano pinapakita nito? Pinapakita yung sakripisyo ng Diyos ay para sa lahat. Kahit sa hindi naniniwala sa Kanya. Amen po ba ron? No. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, foolishness sa mga taong naliligaw ng landas. Pero ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Nakita niyo? Dalawang grupo yan. Yung isa, walang kwenta yung kamatayan ni Jesus yan. Ba't ba sinaselebrate yan? Bakit ba meron siyang mamatay? Hindi nga ang hina nga niya eh. Hindi siya makababa sa krus. Pero sabi doon sa mga tao na nakaranas ng kaligtasan ng Lord, it shows the power of our God. No. Ito yung reality ng mundo. Not all people will get the benefit of the cross. Bakit? Hindi sila magbe-benefit sa kamatayan ni Jesus. Bakit? John chapter 3 verse 16. Ano sabi? Kung sino man ang sumampalataya, hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The reality is this hindi lahat ng tao maniniwala at sasampalataya kay Jesus. At sabi ni Lord sa Matthew chapter 4, ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Ito yung binanggit niya doon sa mga taong yun. Nakakalungkot, people nowadays are talking about Jesus. Pupunta sa mga tradisyon, pupunta sa mga kinawagawian, a-attend ng mga Lenten activities, a-attend ng church, niyakag sa spiritual events, o sa mga youth, meron tayong camp. Natatanong, do you really know Jesus? Kilala mo ba talaga si Jesus? No. People follow Jesus, kagaya ng sabi ko kanina, kasi may pakinabang sila Hindi lang dahil sa tagasunod sila ni Jesus. Kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, do you have a personal relationship with Jesus? Or alam nyo lang yung istorya ni Jesus? Pinanganak sa Bethlehem, tapos yun, ginulpe, pinatay para sa ating mga kasalanan. Tapos na. No? Ang Sunday worship with the crowd na kagaya nito ay event lang para sa iyo kasi para lang masabi nagsimba ka o religious ka. Alam niyo mga kapatid, hindi man tayo literal na sumisigaw
nitong mga salita na binanggit ko kanina. But if we see ourselves bigger than God, mas malaki pa, at mas marami tayong mas importanteng bagay kaysa sa Panginoon, malaki problema natin dyan pag ganyan. Bakit? Nakakalungkot ang mga Pilipino. Ano? Sikat na sikat sa buong mundo ang mga Pilipino nagpapapako sa krus. Literal na nagpapapako sa krus. Kaya makikita nyo na naman sa mga sunod na mga araw. Merong maglalakad, pero mga Pilipino literal nagpapapako. No? Parang D4 ata yung size ng pako na papapako. No? Para bang sinasabi ng mga tao na kulang ang ginawa ni Jesus. Kaya ulitin ko bilang panata. Di ba nakaka-offend? No? Parang blasphemy nga para sa akin nun eh. Tinapos na ni Jesus eh. Ba't tudugtungan mo pa? Ginawa na nga niya eh. Ba't uulitin mo pa? Itodo mo na. Patusok ka na rin sa tagiliran na ganun. Kung ikaw din lang magpapapako. Tapos walang standby na ambulansya. Unfair yan eh. May standby pa, alcohol pa, ine-sterilize pa yung mga mga pako-pako. Walang ganun. Kasi wala namang ganun ng panahon ni Jesus eh. Di ba? Sabi mo nga, tapos total, mabubuhay ka din naman after 3 days. O di sige, itodo mo na. Di ba? Pero, ito nyo, ito yung problema ng mga tao. No? Ang mga tao, uulit-ulitin, taon-taon ang kanilang palata. Baliwala ang sakripisyo ni Jesus para sa kanila. Anong gagawin? Kikilalanin mo na lang eh. Hingi ka na ng tawad sa kasalanan mo and you will experience God's grace. Pero pilit pa din gagawin ang gusto para din tayo sumisigaw muli na ipako si Jesus sa krus. Ang tanong, anong crowd ho tayo kasama? No, baka kasama tayo doon sa pangatlong klase. Ano yung pangatlong klase kayo, Perns? Yung minsan andito pag araw ng palaspas. Bago pagdating doon sa sa Biyernes Santo, andun din. No. Sila yung mga tao Kristiyano na walang sariling identity, nasa gitna. Present sila, double standard. Minsan Kristiyano, minsan hindi. Followers ni Jesus pag Sunday, pag weekdays, hindi. Ang puso natin ay hati at di nagpapakita ng tunay na relasyon natin sa ating Panginoon. Okay, punta tayo sa ikatlong grupo ng mga tao. Ang mga soldiers, mga Romanong sundalo. Pangarap ko yan eh, nung elementary ako. Hindi yung nasa gitna ha, kundi yung nasa gilid. No? Kasi pag may mga sa school, mga ako. Di sa Cavite meron tayong ganun, di ba? Yung ano pa tawag doon? Yung senakulo. Yung may play. Tuntua ako kasi yung ulo nila parang yung brush sa yung escoba sa nakatirik dito mga ako pag dumadaan sila kasi ganda ng damit at tikas parang machong tapos merong kang kapa dito tapos ang helmet mo ganun parang you are in authority ka pagdating ng mga ganitong mga panahon. Pero kung bakit ako gustong-gusto sana na maging Roman soldier ng mga panahon yun kasi gusto ko manghataw. Hatawi ko gusto ko manggulpe na lang nung nasa gitna. Yan. Yung tipong tototohanin ko, yung paggulpe doon sa nagpapako. Alam nyo, itong mga sundalo ng Romano na ito, sabi doon, these soldiers were hardcore in punishing the criminals and the offenders. Sabi natin, walang puso yung mga yan. Matitindi talaga dibdib ng mga yan. Hindi lang kumakatay ng manok yan. Tao kinakatay ng mga yan. Grabe! Ito yung mga tao na na talagang pagdating sa pagpaparusa, nahuli kang kriminal ha, sige. Gugulpihin ka na bago papapasan pa sa'yo yung krus, papako ka nila doon sa krus. Try to imagine. Napaka-brutal nung mga panahon na iyon. Pero more than that, doon sa teksto na ating binasa, makita ninyo. Matthew 27:35. Nung mga soldiers na yon, pagkapako kay Jesus, ano sabi? Pinaghatian ng mga kawal ang kanyang damit sa pamagitan ng palabunutan. Nag-dice muna. Okay. Rapol. Yung damit nung ipapako natin, paparapol natin. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Alam niyo ho, yung damit kasi noong panahon na yon, 4 na klase. Meron kang sapatos, meron kang sinturon, meron kang panloob, at merong panlabas. Sabi ko, bakit
ang dami-daming irarapol yung damit ni Jesus. Hindi naman significant sa kanila noon dahil si Jesus is considered as criminal. Pero si Jesus kasi panganay. At customary noong mga panahon na yon na ang panganay ginagawa ni nanay at ginagawa ng tatay. Naalala si Joseph, no? Yung ginawa nung tatay. Ganun din yung ginagawa ng mga sa New Testament. Ginagawa ng nanay ng damit. Yung kanyang panganay na anak. Very special to. Yung damit, buo yun. Wala hong dugtong yun. Hinahabi yun, buo. Hindi tinatahi. Buo yun. Kaya napaka-special nung damit na yun. Walang dugtong yung mga panahon na yon, yung mga damit na yon. At it represents yung kalagayan nung may-ari nung damit na yon para sa panganayan. Siguro, yung ibang mga Roman soldiers, sabi nila, wow, bihira lang to bunso kasi ako bihira lang akong makakuha nito. I could imagine. Nanalo sa loto ng damit. Dala-dala niya siguro sa bahay nila. Dala-dala niya. Tapos, pinakita niya sa kanyang mga anak. Siguro, marami. Pinakita niya sa kanyang pamilya. Bit-bit niya yung damit ni Jesus. Yung damit ni Jesus. Pero nakakalungkot, hindi niya dala yung forgiveness ni Jesus. Ang dala niya lang, damit lang. That soldier missed the point. Kasama rin siya doon sa mga bystander na kumukutya kay Jesus. Pag nagpapapako sila sa krus, pinipilit nilang uminom. Sabi ng Bible, sa ibang verses, pinipilit nilang uminom si Jesus ng suka. Kasi para mamanhid ang katawan, parang anesthesia, para mabawasan yung sakit na nararamdaman. Pilit nilang ino-offer yung kay Jesus. Pero si Jesus, tinanggihan niya, ayaw niya. Bakit? Imagine niyo, napupunit na laman mo, tas bilad ka pa sa ganyan kainit na araw, duguan ka habang hinahagupit noon, yun po yung reality ng brutality. Kung mapapanood nyo yung The Passion of the Christ, hanapin nyo sa Google yon. Makikita nyo puro naka-blurred lahat ng picture. Bakit? Ano sabi ng Google? Graphic content. Masyadong masakit sa mata. Panoorin. But Jesus want to bear the full weight of our punishment para sa kasalanan. Hindi alam yun ng mga sundalo Ang alam lang nila yung mamampako, yung damit, yun lang. Physical, material aspect lang alam nila. But Jesus, tiniis ni Lord lahat ng yon habang nakikipag-usap siya sa Ama. Dinala ng Panginoong Yesus ang lahat ng yon para hindi na natin danasin pa. Amen po ba ron? No? Sabi nito, how tragic to be in the presence of Jesus who can forgive you and yet uuwi ka na wala kang baon-baon kundi kung hindi yung damit na hawak lang niya. Kung tayo raw ay tatanungin, kapag umaattend tayo sa church, ano bit-bit niyo pag-uwi? Meron ba kayong na-LSS na yung song na kinanta natin kanina? O natatanda mo ba yung verse o yung mensahe ni pastor na minessage kanina? O kaya, you are filled with the truths na natutunan mo doon sa church nung ikaw ay umattend. Ano yung tumatak sa isip natin? Or uuwi tayo na wala tayong natutunan? Yung tipong mamayang hapon, pagdating ng mga alauna, tinanong ko, galing ka church, nak? Opo, nay. Ano mensahe ni pastor? Hindi ko alam nalimutan ko. Diba? Or uuwi, wala lang, basta lang nagsimba, tapos pagdating sa bahay, wala natandaan. Para tayong soldiers. Walang tumanim sa buhay nila. Sayang kung uuwi tayo ngayong umaga na hindi natin baon si Kristo. Wala tayong kaibahan doon sa mga sundalo. At panghuli, itong mamang ito. Si Simon. Ang pangalan niya ay si Simon. Sa aklat ng Mark chapter 15 verse 21, siya ang tawag sa kanya, hindi Simon Pedro Simon na taga Cirene. Si Simon na taga ron siya doon sa particular na yon. Si Simon, ayon sa Marcos chapter 15 verse 21, nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simon na taga Cirene, na ama nila Alejandro at Rufo. Sino ba siya? Bakit ba natin kailangan kilalanin itong mamang ito?
pilit nilang ipinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. So napadaan lang yung mama. No, napadaan lang siya. At sabi ng Bible, no, makikita natin, ang kanyang naging papel noong mga panahon na yon. Naisip ko, sabi na galing lang ako sa bukid, dinapadaan lang ako dito. Ikaw nautusan, no, ng mga Roman soldier na, oy, ikaw, yung malaki katawan mo, liga. Buhati mo tong krus ni Jesus. Wala ako sa plano ni Simon na mapasama sa storya. No. Sabi doon, he was compelled by the soldier to carry the cross. Ibig sabihin na compelled, pinuwersa. No. Na-interrupt yung plano ni Simon sa kanyang buhay. Mga kapatid, sabi na, God has a way of interrupting our life to get our attention. No. Minsan sa mga hindi mo pa inaasamang pagkakataon, the Lord connects to us. You are not expecting something, but bigla mong naalala ang Panginoon sa ibang mga pagkakataon. Minsan, may mga plano tayo sa buhay na naiiba. Kasi iba yung plano ng Panginoon. Naranasan nyo na yun. No? Yung kinakausap tayo ng sitwasyon sa iba't ibang kaparaanan. Minsan, kinakausap tayo ng Lord sa pamamagitan ng sakit or ng karamdaman. Minsan, kinakausap tayo ng Diyos sa mga salita na ating naririnig. Minsan, nakakausap tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na kinalalagyan natin. God speaks to us in different ways, no? In different situations. When we encounter Jesus and the cross, our lives are being changed. Amen po ba ron? Dapat ang isang tao na naka-encounter sa krus ni Jesus, nagbabago. Amen? Ang problema yun, may iba kanina, na-encounter lang si Lord, pero walang pagbabago na naranasan sa kanilang buhay. Uuwi sila ganun pa rin. No? Likewise, sa maraming mga tao sa panahon natin ngayon, dapat merong pagbabago. Ako naniniwala, ang sabi ng mga Bible scholar, si Simon, no? Si Simon ay binaon niya yung moment na yon nakasama si Jesus. And he brought the good news to his family. Ano patunay nila? Sa aklat ng Roma 16:13, sabi ni Paul, binabati ko rin si Rufo. Sabi nito kanina, anak to ni Simon, binabati ko si Rufo na magiting na lingkod ng Diyos at ang kanyang ina na para ko na ring ina. Nakita ninyo? No? Yung connection nila. Ang tao na sabi ko na pag na-experience mo ang Panginoon sa buhay mo, you will have the influence to others. Kung nandito kayo ngayong umaga at kayo lang yung believer sa pamilya ninyo, no, hayaan natin na ang experience natin sa Panginoon ang magdala sa kanila. Sumunod na bagay na makita natin, hindi ho din binuhat ni Jesus mag-isa ang kanyang krus. It was not his cross to bear. Hindi naman niya krus talaga yun eh. Actually, krus ho natin dapat yan eh. Dapat tayo ang may buhat-buhat ho ng krus na ito. No? Ang krus na pinasan, nagpapakita ito na yung moment na to, ang krus na to, tao dapat ang may hawak. Pero what is the good thing about it? Yung krus, bagamat sa storya, si Simon, tinulungan niya si Jesus. Pero hindi, ang reality ho, baliktad. No? Tayong tao na may pasa na krus, ay tayo ang tinubos ng ating Panginoong Jesus. Tayo na mga narito ngayong umaga ay inaasahan ng Diyos na na magbuhat din ng kanyang krus. Hindi ho mamaya maghahanap kayo ng kahoy sa bahay nyo, ha? Papaglabas nyo rito mamaya, sabi ni Kuya Perds, maghanap ka nga dyan ng biga ng bahay, hilahin mo nga. Hindi ganon. But as Christians, sabi doon, tayo ay inatasan na magbuhat ng sarili nating krus. Magbuhat ng sarili nating pasanin. Sabi na Marcos chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao. Okay. Sabi to, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili,
pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If you want to follow Christ, nasabi doon, pasanin mo rin yung krus mo. Ang isang Kristiyano ho, may pasan-pasan na krus. Atin yun. If you want to take up the cross and you want to follow Jesus, buhatin natin ang ating krus. Ano ibig sabihin nun? Dito ako magtatapos. Does it mean yun lang bang makaranas tayo ng hirap sa ating buhay para si Jesus? Kailangan maranasan ko rin yung hirap sa ating buhay. No. The cross means death. It is death to self. Self-sacrifice. Ang mamatay sa kasalanan at mabuhay to follow Christ. Ang tanong, are you willing to surrender everything para sa Panginoon? Willing ka ba to follow Jesus kahit na mawala yung mga kaibigan? Willing ka ba to follow Jesus kahit na itakwil ka ng pamilya mo? Are you willing to follow Jesus kahit mawala yung reputasyon mo sa iyong lugar na nasukupan? Mas pipiliin mo bang sundin si Jesus kaysa sa iyong trabaho? Are you willing to follow Jesus even if it means losing your life? At yun mga kapatid, yun ang pangyayari. Kaya tayo narito ngayong umaga. Hindi tayo narito para pag-aralan lang ang buhay ni Simon. Hindi lang para pag-aralan ang buhay nitong mga taong ito. We are here because we met Christ sa ating mga buhay na ipinako sa mga panahon na ito. Kung sa umagang ito ay hindi nyo pa nakakatagpo o hindi nyo pa kinikilala personally si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ito ang inyong pagkakataon. Binibigyan tayo ng Diyos ng invitation today, will you accept my cross? O pilit mong binapasan ang sarili mo sa iyong krus? Let my death be your death. Ang aking kamatayan ang magtatawid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, the reason that the Lord was here sa mga panahon na to ay ito. Isaiah 53:5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sumahampas na kanyang tinanggap. Ang buong panahon ng pag-aalas sa Panginoon, hindi para sa mga taong ito, para sa atin. Tayo po ang dahilan kung bakit ito ay nangyari sa ating mga buhay. Tayo po yung mukha tayo manalangin. Yes, Lord, we thank you so much this morning for being the reason, Panginoon, kung bakit ka dumating sa mundong ito. Dinala mo lahat ng ito para sa amin, para sa akin, para sa aming lahat. We thank you, Lord God, for your love. Your amazing love, yung forgiveness mo sa buhay na bawat sa amin. Maraming pagkakataon, Panginoon, kagaya kami ng mga tao na amin na pag-aralan. Dinidisregard ka namin, o hindi ikaw ang nagiging pangunahin namin sa aming buhay. Help us, Lord, to meditate on these things sa aming mga buhay sa umagang ito. Dinala mo ang lahat, maging ang krus ng kamatayan para po sa amin. And we have every reason to celebrate. We have every reason, Panginoon, to continue sa buhay nito because of your great love para sa amin. Baunin naman namin, Lord, ang mensaheng ito sa umagang ito. At hayaan po, Panginoon, na ang mensahe na iyong kabutihan ay siya namin ibahagi, Panginoon, sa aming mga kapwa, sa aming mga kaklase, sa aming mga katrabaho, sa mga kapitbahay namin, sa mga tao na sa palibot namin, because you want every one of us, Panginoon, to hear of your great word, of your great love. Maraming salamat sa paalalang ito mo sa amin ngayong umaga. At hayaan po, Panginoon, na ang paghipo mo sa aming mga puso ang siyang baunin namin hanggang sa aming pag-uwi. Ito po ay samot dalangin namin. Salamat na maraming Panginoon sa tanging pangalan ni Jesus na nagligtas sa amin. And everybody say, Amen and Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong pagsama sa bawat isa, sa iyong patuloy na pagpapaalala, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong dakilang pag-ibig para po sa aming lahat.
Para po sa amin, Panginoon, Ikaw ay pinako sa krus upang kami, Panginoon, ay iyong tubusin sa amin po mga pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal na iyong pinaramdam sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang iyong pag-iingat sa amin, sa aming pong pag-iwahiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Gayon din po, Panginoon, inihiling po namin ang mga gawain sa linggong ito, simula sa Miyerkules, sa aming pong midweek Lenten service, maging sa aming pong gawain ng youth camp para po sa aming mga kabataan. At gayon din, Panginoon, ang muli naming pagsasama-sama sa darating na linggo para po sa aming Easter Sunrise service. Ikaw nawa ang Panginoon na siyang mahayag at madakila at maluwalhati ng aming mga buhay. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso, Panginoon, at patuloy po na maibigay namin sa iyo ang nararapat na pagpupuri, pagsamba at pagdakila. Purihin ka po, dakilang Ama. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.